Ako po si Flor Abanto. Ngayong hapon ay makikinig po tayo isang klaseng musika, ang hele o lullaby. Ito po ay mga heling na buo mula sa proyektong Himig Himbing. Tayo ay muling mahihimbing sa mga heling sinasaliksik ng Cultural Center of the Philippines. Ngayong hapon ito ating balikan mula sa Himig Himbing Collection. Kasama po ang ating pong ethnomusicologist at researcher na si Miss Sol Maris Trinidad at ang ating pong musical director at arranger na si Miss Crina Cayabyab. So pakilala ko ng mga kaibigan at ating pong i-welcome si Miss Sol Maris Trinidad at si Miss Crina Cayabyab. Magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng Diskarte at magandang hapon po, Ma'am Flor. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, si Crina Cayabyab at si Miss Sol Maris Trinidad. Okay, pag-usapan muna natin to. Bakit ninyo naisipan magsaliksik tungkol sa hele? Naisipan ko po yung pag-research nito bungad po sa pagsabi po ng Cultural Center of the Philippines na gusto nila magkaroon ng ganitong proyekto. So yung hele, yung lullabies ay nasa atin na kasi siya. Hindi na natin siya diba iniisip. We grew up with it. So, yung ibang hele dito, ito yung mga narinig ko na habang kumakanta ako sa koro, habang lumalaki ako sa Iligan City, at dito din sa Metro Manila kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Nilaliman ko lang po. Kumbaga naghanap pa ako kung saan pang meron para maging mas representative po siya sa mga hele na nasa Pilipinas. Hele. Kasi ako pag sinabi mong hele, akala ko dalawa lang ang alam ko, no? Yung ugoy at saka itong hele. Hindi ko akalain, ang dami pa pala tayong hele. Hindi masyado napapakinggan. Opo, marami po. Ito ba'y kinakanta pa rin? Marami sa kanila, opo, kinakanta pa rin. Hanggat may mga bata at may mga caregivers, mga nanay, tatay, ate, kuya, lolo't lola, na patuloy na kakanta sa mga kantang to, tutuloy po siya. Yun lang, yung iba ay mas kilala doon sa lugar nila at hindi kilala dito sa Metro Manila o sa mamalalaking syudad. Yung hele. Sa Mindanao? Yes, sa Mindanao, of course, kasi maraming lingwahe. As many lullabies as languages. And lullabies being folk songs, yung idea ng folk, 'di ba, sa masa, sa tao. So, it's available everywhere. We just don't think about it. Hindi lang talaga natin siya iniisip kasi ginagamit siya every day habang nagpapatulog ng bata. May nabanggit ka, no, na isa folk songs. Anong kaibahan sa folk songs at sa hele? Yung folk song po kasi, mas general siya na termino. Maraming klaseng folk songs at ang hele ay isa sa mga ito. So, kasama sa folk songs po yung mga kantang pangtrabaho, kantang pang-entertainment. Yung hele is a component of folk song. Kahit anong kanta, maaari naman pong kakantahin bilang hele. Basta kung anong natipuhan ng nanay at anong natipuhan ng mga tenga ng mga batang pinapatulog. Okay. So, balikan kita, Sol. Kasapin naman natin si Miss Crina. Miss Crina, alam ko you are a person of your own worth, no? Pero pakilala ko na din sa mga tao. Si Crina po ay ang anak po ng ating national artist for the music na si Ryan Cayabyab. So, ibig sabihin, lumaki siya sa isang kultura na puro musika siguro mula nung nasa tiyan pa ng mama niya. Miss Crina, yung mama mo ba ay nanghiheli din sa'yo nung ikay bata pa? Yes po, nanghihili po ang nanay ko nung bata pa po ako. Madalas popular songs, actually kung ano yung minsan naririnig sa radyo o kung ano din yung naihele sa kanya nung bata siya. Medyo malawak po yung range ng klase ng mga inaawit niya. Pero kahit anong mga siguro maisip niya na awitin sa akin, yun yung mas tumatatak din sa kanya para aawit sa akin. Di ba kasi ang sabi nga ni Miss Sol, meron tayong iba't ibang hele galing sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Ako, lumaki ako ng Cebu. Si Sol daw, lumaki din sa Mindanao. Ikaw, Miss Crina, di ba, mas nandito ka sa Luzon? Opo, sa Maynila po, sa Quezon City po ako lumaki. Oo, sa Quezon City, oo. Ano naging challenge sa'yo? Sa Ugoy ng Duyan, kilala siya, no? Pero anong treatment ang ginawa mo dito panibago? Tapos, lalo na doon sa mga heling, hindi pa masyado popular. Sa 8 kantang to, yung Ugoy ng Duyan lang po talaga yung alam na alam ko. So, yung mga awit, buti na lang karamihan sa kanila, may mga iba't ibang version sa YouTube.
At meron din pong mga field recording na galing sa Center for Ethnomusicology, galing po kay na Miss Sol. Ang naging objective ko po para mas magkaroon ng pakiramdam na mas humaba o tumagal at lumawak yung abot ng marating ng awitin, lalo na sa panahon ngayon. At dahil lalo na mas magiging malawak yung reach ng mga awit na to dahil pwede na siyang marinig sa YouTube, hindi lang siya magiging accessible locally sa tahanan o sa komunidad ng unang narinig nitong mga hele na to. Naisip ko po na maganda na maging varied or mas maging sari-sari yung instrumentation sa bawat kanta, yung estilo ng pag-awit, bawat kanta namili po ako ng iba't ibang singers na may kanyang estilo ng pag-awit, yung pagkaroon ng iba't ibang instruments sa bawat kanta na iba yung pakiramdam niya sa iba pang kanta. For example, yung Unggoy ng Duyan po, isip ko na a cappella siya para maiba sa ibang mga awitin na mayroong mga instrumento at basically nag-base po ako sa pagkakaroon ng variety tsaka ng diversity sa mga awiting ito para po hindi po siya pare-pareho masyado yung tunog. So, yun. Oo, kasi nga naman, syempre itong hele, wala namang instrumentation habang kinakanta ito ng nanay, no? So, basically, parang, tama ka, a cappella karamihan ito. Pero, ginawan mo siya ng treatment para sana mas madamdaman ng mga nakikinig ang emosyon, even ang kultura kung saan nanggaling itong heling ito. Para po malaman ng ating mga tagapakinig. Alam nyo, hindi lang po nagsaliksik at inarrange ang musikang ito, kundi, ang ginawa po ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas ay binigay din ito bilang proyekto sa mga Sinimalaya independent filmmakers para i-interpret nila at gawan po ng musical video. At ito po yung aming later on na pag-uusapan at iparirinig po sa inyo. Ito po yung mapapanood nyo po sa CCP, a YouTube channel para marinig at makita nyo po itong pinag-uusapan namin ni Miss Sol at ni Miss Krina. So yun yung sinabi lang ang nakakaiba po sa hele na kinasanayan natin o kinalakihan natin versus that of yung ginawa na proyekto mismo ng CCP sa Himig-Himbing na ito po ay hindi lang dinocument, ito po ay available sa YouTube at ito po ay inulungsad na meron na pong libro kung saan nakasulat po yung konteksto o paano na-compose o paano nahanap yung hele niyan at meron din siyang QR code kung saan kung itatapat niyo po yung cellphone, ito po ay maglalagay po sa inyo sa Spotify kung saan mapapakinggan nyo ang musika, mapapanood nyo yung video at yung mga research notes nila Sol at ni Miss Krina. Magandang effort yung ginawa para po maibigay ulit sa inyo ang ating himig-himbing. At itong hele na to ay pinamagatang hele. So, tanungin ulit natin si Miss Sol patungkol sa kanyang research dito. Sol, bigyan mo nga kami ng konteksto kung sino ang gumawa nito at paano mo ito nahanap. Kaya po ng sinabi natin kanina na may folk song, ang folk song po ay hindi natin maitumpok kung sino yung kompositor. So this lullaby po ay mula sa isang field recording ni Dr. Elena Mirano ng College of Arts and Letters sa UP Diliman. So noong 1986 po, pumunta siya sa San Mateo, Rizal. Nung panahon po yun, almost 40 years ago, ang layo-layo po nito. Doon siya nag-field work, naghanap po siya ng iba't ibang mga kanta doon sa lugar na yon. At isa sa mga tinanong niya ay, meron ba silang mga kantang pampatulog ng bata? So sabi, may Tagulaylay at may hele. So itong heleng ito, kinanta po ng isang babae na nandun at tinugtugan ng gitara. So may excerpt lang po siya, maiksi lang po siya at ayun, mga tao dun, alam nila yung kanta. Pero yun nga po siya, dahil folk song siya, hindi talaga masabi na kung sino yung nag-compose. Pero mai-point out po natin na si Dr. Mirano po yung nakapag-record po nito at itong recording ay nasa loob po ng Center for Ethnomusicology ng UP Diliman. Pero ang hindi natin malaman kung kailan ito nagmula, nagsimula. Yes, correct? hindi natin masabi kung kailan siya nagsimula, kung sino yung unang Sino ang kumanta. nag-compose. Yes. Pero ang sinabi mo din ay ito ay nailapat o nai-record noong 1986 lang. Hindi katagalan, Yes di po. ba? Opo. Meron ka rin sinabi na itong hele ito ay medyo may kaiklian. Opo, kasi sa field recording, kumbaga kung anong
maririnig o anong ma-offer po sa mga interlocutors or yung mga pinagtatanungan, yun lang po din po yung nasa recording. So if it's kung nasa 2 minuto siya or less than 2 minutes, yun po yung nagiging basehan po ng ating excerpt. Ngayon, Trina, ang challenge, kung ganun kaikli pala yung lullaby itself o yung heling yon, paano naman ang ginawa mong treatment dito para hindi naman yung parang isang stanza lang at wala na? Yun po. Yun nga po yung naging challenge. Pero exciting din dahil may pagkakataon para i-expand yung melody. Sinimulan ko na gawin siyang mas traditional na accompaniment na guitar, yung tugtog, at naisip ko na sa pangalawang ulit ng buong kanta ay mas maging upbeat siya at mas maging medyo pop yung tunog niya. Iniisip namin sino kaya pwedeng mga kumanta sa mga hele na to. So, i-suggest ng CCP na what if si Nika Del Rosario, at napakasarap po ng pakikipagtrabaho namin ni Nika Del Rosario at syempre po lahat din po ng mga nakasama namin sa proyekto to. Siya rin po ang tumugtog ng gitara maliban sa pag-awit ng hele na to. Ang galing ni Nika, hindi lang niya in-interpret pero siya mismo ang nagtumugtog. Mga kaibigan, dahil napakilala na ni Sol at ni Krina patungkol sa kwento kung saan na-discover, nahanap itong heling ito at nasabi na ni Krina paano nila binago ng konti para mas maging matingkad. Ngayon, ang panahon natin ito ay ilalaan natin para mapakinggan mismo ang musika. Mga kaibigan, ito po yung heling. Nailog tong bunso sa aking kandungan, tumawan ang lahat at sa kababaybayan, ihele kita ng buong pagmamahal. Tulog na itong bunso sa aking kandungan. Ihele kita ng buong pagmamahal. Tulong na itong bunso sa aking kandungan. Nailog tong bunso sa aking kandungan, tumawan ng lahat at sa kababaybayan, ihele kita ng aking pagmamahal. Tulong na itong bunso sa aking At ang pag-uusapan namin ay Katulog Na, Nonoy.
ito pala ay isang Bicolano lullaby. So pag-usapan natin ulit ng ating researcher at ethnomusicologist na si Sol at yung ating arranger na si Crina Cayabyab ang patungkol dito. So pag-usapan natin po ang patungkol sa musika nito. Usapin po natin si Sol. Sol, kwento mo sa akin paano nyo to nahanap tong katurog na Nonoy? Itong kantang pong ito ay medyo matagal-tagal ko na siyang alam, mga more than 20 years, kasi kinakanta po siya ng mga choral mga groups na kumakanta sa mga competition or sa concerts. Miyembro po kasi ako ng isang choir, yung Nova Concertante Manila. So doon ko po siya narinig noon pa. Nung hinahanap ko yung basehan ng kanta, like kung saan siya based, kailan siya kinompose, laman-laman ko na marami palang version. May iba't ibang version ng Katurog na Nonoy. Dahil sa pandinig ko ay ito yung medyo popular, itong particular na version, dahil nga kinakanta siya ng mga choirs ng Philippines at saka kahit sa ibang bansa, ito po yung nirekomenda ko. Medyo mas madali din siyang gawin dahil meron na siyang music transcription, meron siyang text transcription at yung translation. Ganun ko po siya na recommend. Yung original po choral arrangement ay kay George Hernandez po. Noong 2004 po niya to na copyright. Meron na po siya like handwritten na piyesa na kinakanta namin even before that. Dahil nga sabi mo medyo kilala ito, no? At copyright na. So, Crina, anong ginawa mo? Pwede ba yun? Pwede mo ba i-interpret differently kung may copyright na? Yes po, definitely po. Kagaya na lang po ng mga narinig po natin sa radyo or kahit anong mga popular songs, as long as, syempre, may paalam at legal po yung pag-interpret ng mga kanta at pwede pong maigawa ng bagong areglo ang mga awitin na ito. So, ganun po yung nangyari sa Katurog na Nonoy. Pero naisip ko, what if ang maging accompaniment nito ay mga woodwind instruments, for example, yung flute, oboe, clarinet, at bassoon. Ang naging paraan po ng pagpasok po ng mga instrumento na to dahil wala rin po akong access sa madali ang paghagilap po ng mga musicians para ma-record po nila, ay gumamit po ako ng mga virtual instruments sa lahat po ng mga recording na ito. So maririnig po natin ito sa Katurog na Nonoy na virtual instruments po ito na parang totoo po yung tunog sana ng mga instrumento na ini-emulate po ng computer. At ang mga awit po natin ay si Phoebe Bitoon na isa rin po siyang choral singer at soprano singer po siya. Yun, sana po ay makatulog po, pero hindi matulog yung manginginig. Siguro pagkatapos na lang ng show. Pero ganun po yung pakiramdam na nais pong ma-express po dito sa arrangement na ito, na mas tahimik, na mas malumanay, na mas kalmado po. So maraming salamat, Kina. Sinabi mo nga meron kang dagdag dito yung mga virtual instruments, no? Matanong kita ulit, Kina, yung hindi naman sa virtual instruments, yung mga ibang instrumentong ginamit mo para sa hele na to, ito ba ay available or locally identifiable na yun ang mga instrumento dun sa Bicol area? Itong mga instrumento na to ay traditionally Western classical instruments po sila. Ito po yung mga maririnig po natin sa mga Western orchestras, classical orchestras po. So tanungin ko ngayon si Sol. Sol, nung ito ay nai-research mo, no? Meron bang nabanggit na meron talagang accompaniment or instrumentation sa hele na ito? Tungkol po sa Katurog na Nonoy, ang available po kasi is yung choral arrangement po. So bilang folk song, so hindi po siya sakop ng copyright. Derivative po ang tawag po ng ginawa po natin dito. Kumbaga, arrangement na ni Crina. Traditionally, pag hele, wala po talaga siyang accompaniment. Kasi a cappella po talaga siya kinakanta. So, yun. Para boses lang po talaga siya. Pero yun nga, pinaganda nga ni Crina yung hele ito kasi dinagdagan niya ng instrumentation. So, mga kaibigan, pakinggan na po natin. Katurog na, Nonoy. Katurog na Nonoy, mapaduyan ka. Diyong na Nonoy, ang duwa mong mata. Taso bago Nonoy na
kaibigan, ang ating tatalakayin muli ay ang mga musika o hele na nagmula po sa Northern Luzon. Naku, hindi ko alam kung tama ang pronunciation ko. Dungdungwen Kanto. Tama ba ito, Sol? At pwede mo bang bigyan kami ng konteksto kung ano itong heling ito? Itong heleng po ito ay nalaman ko lang kasi may tinanungan akong taga Ilocos na ano ba yung mga kinakanta sa'yo na pampatulog nung bata ka. Tapos sabi niya, yung isang maalala ko ay Dungdungwen Kanto. Hindi naman ako Ilocano. Tinanong ko siya, ano ba ibig sabihin nun? Sabi niya, lagi kitang mamahalin. I will always love you. I will love you so very much. Sige. So hinanap ko siya. May research ko kung ano yung lyrics, may melody ba. At nalaman ko na yung Dungdungwen Kanto ay ang lyrics ng first line ng kanta. At yung titulo niya, yung title, ay may iba siyang title. Duaya ni Ayat. Ayat meaning love, Duaya meaning lullaby. So it's a lullaby of love. Sabi ka, ganun pala. Tapos nalaman-laman ko din na itong kantang to ay kinakanta sa mga weddings, sa mga kasal. Dahil nga, ang sinasabi is, I will always love you. I will love you forever. So, popular po siya bilang wedding song din. Maliban sa kinakanta sa mga bata na pampatulog. Paano din ro yung parallelism ng pagmamahal sa bata at pagmamahal dun sa karelasyon, sa magiging asawa? Siguro po, dahil wedding song po siya, kinakanta siya sa weddings at sinasabi po natin ay ang mga bata ay bunga po ng pagmamahal. Medyo, di ba po, konektado po siya doon. At saka yung pagmamahal po na sinasabi natin sa weddings, di ba, you have a vow na forever mo siya mamahalin till death do you part. Mukhang ganun din po sa mga magulang at sa mga anak na kahit anong mangyari sa ibang kanta pa, kahit gaano ka tigas ng ulo ng mga bata, ay forever mamahalin ng mga magulang ng nanay ang mga anak nila. Parang sinasabi mo, kung contemporary naman, no? Yung kantang anak, kahit gaano kakasawal, tatanggapin ka nita kung gaano kakasawal. Parang ganun po. Okay. So, pakinggan natin kung ano masasabi ng ating musical arranger na si Krina. Krina, ano naman ang naging experience mo dito sa lullaby na ito at yung treatment mo in terms of musical arrangements and instruments? Galing nga po dun sa naging konteksto po ng awitin na parang naging wedding song po siya at karamihan po ng mga naging version na nakita ko ay babae at lalaki yung umaawit na parang duet po siya. Naisip ko na gawin na lang din po na duet po yung awitin na babae at lalaki. So naisip ko po si Abby Clutario ang umawit po nito at dahil naaliw po ako sa instrumento na hawak din po niya, tawag po dito ay Chapman stick. Isa po siyang electric instrument na para siyang bass instrument pero 10 or 12 strings po yung instrumento na to. So, naisipan po na siya na rin po ang tumugtog ng accompaniment using the Chapman stick and then si Joshua Cadelinia naman po ang kaduet po niya dito. So, ang ganda, yung makikita yung mga kaibigan, nung nabanggit ni Sol kanina na ito ay lullaby, pero nalaman nila na ito po ay ginagamit din po kapag may kinakasal. Yun ang naging influence din kay Krina Kayapyap sa pag-treat, no, kung ilan ang kakanta, anong instrumento ang magpapaigting sa emosyon na gusto ipahiwatig sa kantang ito. Well, mga kaibigan, huwag na natin pag-usapan lang. Pakinggan po natin ang Dungdungwen Kanto. Dungdungwen Kanto, unay-unay, indayunen kanto pa'y tisitamay, tultulutan kanto na lumanay, pagamuanen in kanto may libay. Anay pusok, anay, nasaan na utot launay. Itdem kanyak apan naranay.
di nakakagatan ti lamok ket maimas montod maturok. Anay pusok, anay nasa na utot launay. Itdem kanyak apan naranay, akasiyak amay dasay. Apaman nga ikanto makariing, dagdagusen kanto nga sa puyuten, nga ilililing kas may nga ubing tananamen sa miit ni isem. Anay pusok, anay nasa na utod launay. Itdem kanyak apan naranay, takasiyak kamay dasay. Ayan mga kaibigan, ang dami natin mga tagapakinig sa Ilocos Region eh. Naalala nyo ba ito? Kinanta ba ito ng inyong mga naging asawa? At ito ba ay kinanta nyo rin sa ating mga kabataan? Does it evoke beautiful memories? Ito naman, lipat naman tayo dun sa isang napakagandang lugar. Malabundukin, napakayaman po ng kultura nila. May iba-iba po tayong mga katutubo na doon, no? Na nakatira doon sa kabundukan po ng Cordillera. Meron po silang heleng, tawag natin ay wiyawi. Pero alamin po muna natin kay Sol, Ate Crina, kung paano ito nila na-discover, kung anong importansya ng wiyawi na ito. Miss Sol, simulan natin ang usapan, ang kwento. Ano ibig sabihin ng wiyawi daw, Sol? Wiyawi is the Kalinga term for lullaby. Siya po, opo. Kumbaga parang hele sa Tagalog, uyayi sa ibang lugar, sa kanila wiyawi. Itong particular po na melody na ito ay na-record po ito ni Dr. Felicidad Prudente po na faculty dati sa College of Music. Galing po ito sa Buaya, Kalinga. Isang lugar po sa may Kalinga at na-record niya ito sometime in the early 80s, 1980s. May concept kasi na yung lalaki usually ang nagbabantay sa mga bata sa Cordillera at sa Kalinga. Though hindi naman siya talagang totoo kasi pwede naman kahit sino magbabantay sa bata. This one in particular talks about na ineeban ang bata, na swinaswaddle yung mga bata kasi malamig at para medyo magiging warm ang feeling ng mga baby at hindi na umiyak. May teorya ako. Opo, ano po? Baka mali ako. Kaya mga kaibigan, yung mga natagapakinig, no, text nyo na lang ako. May teorya ako kung bakit yung mga lalaki ay naghihele. Kasi yung kababaihan doon sa Mountain Province or Cordillera Region, ang siyang nagpupunta sa mga farms, sa mga taniman. Sila yung workforce doon sa mga farming. Tama Yes. ba yun, Sol? Maaari po. Kasi yung mga babae din, yung kumakanta na mga hudhud. At ang hudhud ay hudhud? ang hudhud po ay epic chanting ng Cordillera area. So yung mga babae po yung kumakanta ng hudhud at kinakanta nila ito habang nag-harvest or habang nag-work sa field. So it's possible. Magandang i-research po iyan. Okay. Kasi many years ago, syempre, pag-aakyat ka, hindi lang sa Baguio, kasi sa Baguio medyo, crowded, maraming mix of different cultures na rin. Pero pag akyat ka pa, at kagagaling ko lang sa Sagada nung nag-long weekend, ng mga nakaraang buwan, nakita ko, lalo na noong mga panahon na yon,
ang galing sa farm ay yung kababaihan. Kaya minsan yung, dahil sa yung they toil, di ba, yung sa yung rice terraces, hindi lang rice terraces lahat doon, pero yung pala maghapon na nakayuko, kaya kita mo sa naglalakad doon sa daanan, ano, makikita mo yung kanilang likod, yung back nila ay hindi na masyado straight, no, kasi nga maghapon silang nasa farming, nagsasaka. So, yun ang teorya ko. But ang maganda naman dito, pinapahiwatig sa sinabi mo at sa MTV, is ang katuwang sa pagpapalaki ng bata ay ang mga ama ng mga bata. So, yan yung maganda doon, no? Shared responsibility. Hindi yung typical stereotype, babae, ikaw lang sa bahay, at ikaw lalaki, doon ka sa film. Yun ang kagandahan doon sa kultura ng ating mga katutubo doon sa Mountain Province. Okay, so ngayon, Krina, tanungin kita, pag sinabi mo yung klase ng tunog sa Cordillera o diyan sa area yan, meron bang kaibahan ang kumbaga tono, ang kaibahan ng tono nito versus that of yung nasa Luzon o sa Visayas o Mindanao? I think po, ang tono po ng wiyawi, naglalaro po kasi siya sa 3 o 4 na nota, tapos paulit-ulit po siya. And ang isa sa mga malakas po na musical traditions po ng Cordillera ay yung interlocking method ng pagtugtog ng mga instrumento po nila at ang pag-awit. Interlocking meaning yung nagsasalit-salit yung mga ritmo, nag-uugnay ng mga rhythmic patterns at pati yung melody, imbes na pagkaroon ng strict na harmony or chorda sa kunwari sa pag-awit, ay yung kanya-kanyang pattern ng rhythm, kapag pinagsama-sama mo yun, magkakaroon ng isang buong tunog. Kumbaga, parang in harmony sila using those togetherness of those rhythms or those interlocking methods. So, yung ganong klaseng treatment at tradisyon ay ipinasok ko po sa areglo. Maririnig po ito sa emulated po na wind instrument or synthesizers sa simula ng kanta. Maliban po sa male singer na marinig po natin na si Bullet Dumas, meron din pong backup singing po doon na sumasalit din po or sumasagot sa melodya ng awitin. Kumbaga parang ginaya, in a sense, yung tradisyon po ng Cordillera sa areglo po na to. Matanong ko lang, yung singer, ano pangalan ulit ng kumanta nito? Bullet Dumas. Oo. Siya ba ay familiar o taga Mountain Province din? Or Cordillera? Hindi po. Yun po actually yung isa pong naging challenge din po sa amin ay dahil ako rin po ay hindi taga roon at hindi po ako aware sa kung paano bigkasin ng tama yung mga salita. So for example, yung Ineban, nung unang recording po namin doon, ang pagbigkas po namin pareho ni Bullet ay Ineban. Pero buti na lang po, si Carla Pulido Ocampo po yung music video director po ng kantang to, ay taga-roon po siya. So, ikinorek po niya yung tamang pagbigkas. So, para naman po ay appropriate yung aming pag-interpret ng kanta. So, nire-record po ulit ni Bullet yung tamang pagbigkas nung, yung particular word po na yun, yung imbis na bukaka na mas close ng konti po siya. Ang ganyan, para yung accuracy, no? Faithfulness, Yes, not only the language, but even to the culture. Ang ganda, oo. Nabanggit mo kasi yung gumawa ng MTV na to, or musical video na to, is si Carla Ocampo. Mga kaibigan, kung nakapanood po kayo ng Sinimalaya ng mga nakaraang taon, siya rin po ay gumawa ng isang short film, hango din, no, sa mga cultural practices o ritual, no, ng mga taong nasa Cordillera region. At sa MTV, although hindi natin mapapalabas dito, pero pwede nyo ito ma-access, mahanap sa Cultural Center of Philippines YouTube channel. Makikita nyo po dyan yung binanggit ni Sol at ni Krina kung gaano ka-attached yung kultura nila sa kanilang kanta at sa interpretasyon ng kantang ito. Malalaman nyo po, napakalalim ko sa ipahiwatig, lalo na sa musical video na ginawa ni Carla. Kaya mga kaibigan, ito na ang musika ng Wiyawi.
Di ka ba'y man-ibig? Ban anta mapudot? We are Adi ka ba'y man-ibig? Ban anta mapudot? We are Adi ka ba'y man-ibig? Ban anta mapudot? We are Alam ko hindi to patungkol sa musika lang, pero gusto ko malaman, Kisol, ano ba yung mga usual way ng Pilipino para mapatulog ang bata? Ito ba ay yung sa pagkarga lang at yung paggalaw-galaw ng kanilang arms paglalagay sa bata? Sol? Yes po. Bale po, nalaman ko na may iba't ibang klaseng paraan na nagpapatulog ng bata, depende din sa lugar. So may mga lugar na mahangin na, so ang bata ay nilalapag lang po doon sa may banig o sa loob ng bahay at kinakantahan ng magulang o ng kung sinong caretaker. Hindi siya laging nanay lang kasi pwede namang kapatid na nakakatanda, pwede din lolo at lola. Another way din po ay yung nasa duyan, yung duyan na nakasabit para medyo madali lang siyang i-rock. Kumbaga, 'di ba, isang tulak lang medyo. Ayan. Meron din po na kailangang karga kasi may mga bata talaga ayaw magpababa, 'di ba? So, karga. Or yung sinasabi din sa Cordillera, ineeban, kumbaga kung English pa, baby wear. Para siyang may lalagyan, tapos tinatali sa katawan din ng mga magulang para mas madali siyang kargahin. So, depende po sa region, depende po sa lugar, kung malamig yung lugar, kung tabing dagat, may iba't ibang paraan sa pagpapatulog ng bata po. Alam mo, Sol, sabi mo hindi lang nanay pero may pwede yung pamangkin mo o yung kapatid mo mas nakakabata magpapatulog sa anak mo. Alam mo, maliban doon sa binanggit mo, Sol, naalala ko sa mga anak ko,
Kasi minsan nagbabasa ako, nakahiga ako, pero doon ko inilalapag sa may pako, bago Ayan. sa ibabaw ng kamay. Parang inirarak mo. Yeah, Oo. tama po. Oo. Ewan ko lang kung sa kultura ng ibang bansa ay ganyan din. Pero tama ka, kasi si Pilipino na magulang o nagbabantay sa kabataan ay hindi lang nakatutok sa pagpapatulo ng bata kasi karamihan po dyan ay merong panggawaing bahay. So, Tama po. hindi ganun kadali, Oo. Totoo po, Oo, totoo. oo. So, ang mabuti dyan, sige, patulugin kita para ako'y makapagtapos ang aking paglalaba, pagluluto, o paglilinis ng bahay. At taka muna, ito yung mga heling na naaalala ko. Hindi ko man maalala yung liriko kasi nga, sabi mo, wala naman nakasulat na noong araw, na dokumento. Pero yung rhythm, ayun na, yung musika kasi pag narinig mo, it stays forever, no? It's more lasting. Gaya po ni Lucio San Pedro, naalala niya yung melody ng galing sa nanay niya, pero hindi niya maalala yung titik, yung lyrics. It really does stay with us. At malayo ang effect para sa atin. Kahit adults na tayo, ay maalala pa rin natin ang melodies na ito. Krina, mula sa isang pamilya ng mga musicians, no, at lumaki ka palagi sa isang kultura o sa isang environment na ang daming magagaling na singers yung kasama ng papa mo. Ano yung masasabi mong naging impact ng pag-arrange at paggawa nitong proyekto ito para sa Hinig-Hindi? Malaki po talaga yung experience na maging exposed sa iba't ibang klase ng musika, jazz music, popular music, and then dahil pumasok po ako sa kolehiyo ng musika nung college po ako, mas naging bukas po yung tenga at isip ko sa indigenous and traditional musics po natin at choral music din po dahil pumasok po ako bilang estudyante ng choral conducting department. So natuto po akong mas maging bukas ang pagkinig at ang pag-isip tungkol po sa iba't ibang pinanggagalingan ng musika at kung anong pwedeng maging tunog na pwede nating mas marinig po na yung kumbaga para bang ang dami-dami pong pwedeng panggalingan at magawa na creative pagdating po sa paglikha ng musika po. So, doon po galing sa variety at dami po. At so, parang feeling ko nga po ngayon dahil iba na rin po yung pinag-aaralan ko. Napakaliit lang po ng kumbaga set ng music ng alam ko po. So, maganda pong mas lumawak pa po ang... Lumawak. Hindi lang siya lumawak, no? Kasi sabi mo nga, narinig mo lang ibang tono na galing sa rehiyon. Pero ito yung narinig mo kung gaano kayaman ang kultura ng Pilipino. Diba? Yes po. Opo. At hindi lang yun. Hindi lang yung alalaman mo kung gaano yung kayaman ang kultura ng Pilipino sa larangan ng musika, kundi ang itong effort na ginawa ng Cultural Center of the Philippines na, okay, pagsaliksik kayo, pagsamasamahin natin ang iba-ibang hele at bigyan natin ng konteksto. Malaking effort po ito na mapayaman natin ang ating pagkakakilala sa ating pinanggalingan. Kasi sabi nga ni Sol kanina sa kanyang mga diskusyon, wala tayong makitang records kung sino nagsimula, ano ba talaga ang liriko na totoo siguro nito, anong konteksto ng mga panahon, kasi nga wala hindi siya naisulat. Pero dahil sa himig-himbing, ito po ay nabuo at maibibigay sa inyo sa pamamaraan ng, sa first kasi ito yung unang yugto nagawa noong 2022. Ito po ay matutunghayan nyo, makikita nyo po sa YouTube ng Cultural Center of the Philippines YouTube channel. So magandang talakayan, hopefully, ang nangyari ngayong hapon at sana sa mga tagapakinig, sana ay nagising namin kayo instead na napahele kung gaano kayaman ang ating musika, ang ating bayan in terms of history, culture, and heritage. So maraming salamat muli, Sol Maris Trinidad, ang ating ethnomusicologist at researcher. Maraming salamat din po sa panahon at pagkakataon na ito. At maraming salamat din sa iyo muli, Krina Kayabyab. Maraming salamat din po, Ma'am Flor. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan at marami pa tayong mapapakinggan. Of course, galing po yan sa inyong programang Diskarte. Inyong napakinggan
ang mga makabuluhan at napapanahong eksenang tampok sa natatanging produksyong pangradyo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Discover